Ayan na, si Senator Chis Escudero may buwelta kay hindi pa rin clear. Kay Claire Castro, hindi pa rin clear. Ewan ko lang ba kung hanggang kailan yan dyan. At ito, bineltahan po ni Senador Escudero itong mga yaw-yaw ni Yussi Castro. Ito, panoorin natin ang video. Hindi ako naniniwalang isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan. Impeachment court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Hindi ito bicameral conference committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magkalibel sa isyong ito at hindi ito pwedeng pag-usapan sa loob ng silid na sarado. Lahat dapat ginagawa in the open, in the name of transparency and accountability. Lahat ng komunikasyon ngayon sa pagitan ng prosecution at ng nasasakdal ay sa pamamagitan ng pleadings. So kailangan isumite nila yan sa korte sa pamamagitan ng pleading. Yon ay dokumentong legal yon na naayon sa rules of court. So kung resolution man yon ng Kamara, kailangan nilang i-attach yun sa isang pleading na ang tawag ay compliance kaugnay sa order ng impeachment court. Yung compliance, so kailan dapat yung compliance ng HREF? Kasi yung sa number 2 dun sa order, hindi pa nila po yung makakapag. Totoo naman yun at parang hindi naman namin alam yun. Kaya nga nakalagay doon, di ba? Compliance kaugnay sa pagsunod sa 1-year ban, yan ay kailangan isumite ng 19th Congress. At compliance kaugnay sa desidido ba silang ituloy ito sa panibagong Kongreso dahil hindi nga pwedeng i-bind ng 19th Congress, 19th House, ang 20th House. So yun, dapat ibigay naman ng 20th Congress. Klaro at maliwanag yun. Pero doon sa order, sir, wala nakalagay na timeline? Nakalagay 20th Congress. I mean, sir, yung sa order number 1, so dapat may compliance sila doon sa number 1 doon sa order. Pwede nilang paghiwalayan na isumite yun, pwede nilang sabay isumite yun sa kasabay na ng 20th Congress. SP yung attestation, attestation hanggang June 30 lang? Alin? Yung attestation hanggang June 30 kasi 19th Congress? Hindi, ang sasagot ng compliance sa 1-year ban ay 19th Congress. Siyempre sila gumawa niyan eh. Kaya nga sir, hanggang June 30 lamang nila pwedeng i-file yon dahil wala silang authority na i-file na yun pagkatapos ng June 30. Pero wala naman deadline, so kung hindi man nila i-file yon, pwedeng i-file yung attestation na yon sa 20th Congress. Wala naman deadline yun eh. Pero akala ko ba SP yung 19th ang dapat sumagot ng atin? Sana. Pero paano ko yung 20th Congress magbago ng isip at sabihin yung pinasang resolusyon na 19th na compliance sa 1-year ban ay hindi pala compliant? So, may posibilidad na 20th Congress din ang sumagot doon kung ninanais nila. Ayokong pangunahan yung 20th House of Representatives. So, walang problema, SP, kung hindi umabot hanggang June 30 yung attestation? Wala, dahil wala rin namang mangyayari dahil aantayin din nga natin yung masagot yung summons at pagdating ng panahon yun na makapagsumite ng reply ang prosecutors ay 2 araw na lamang naiiwan bago mag-lapse yung authority ng prosecutors sa June 30. Sabi ni Congressman Arnan Panaligan, one of the congressman prosecutors, malabo daw yung order kaya hihingi sila ng clarification. Okay lang pero hindi siya pwede magsalita sa ngalan ng lahat hanggat wala kami natatanggap na pleading. Ulitin ko, alam kong political process ito pero hindi na ito madadala sa mga interview, press release at saka social media post. Kung ano man ang ninanais ng Kamara, dapat sila magsalita in one voice, in unison, sa pamamagitan ng isang pleading na isasubmit sa impeachment court. Hindi pwedeng pa isa-isa silang sasagot at magpapa-interview na lamang at yun yung sasagutin namin pa isa-isa din. We will only answer, if at all, any formal communication submitted through a pleading by the House Prosecution Panel representing the House of Representatives. At tama kahit yung tono ko, parang nice, di ba? So they not comply. So kung hindi sila mag-comply dun sa order, that's defiance. So anong pwedeng gawin? Nasa sa kanila yon pero nakalagay sa isang verbal or oral order bago kami nag-adjourn ay magsischedule ang presiding officer, sino man yon, ng impeachment court sa 20th Congress kapag ka nakapag-comply na ang Kamara at sa panig naman na sakdal ang defendant or respondent dito sa kasong ito sa pamamagitan ng pagsumite ng answer doon sa summons. SP pag hindi sumagot, dahil korte kayo, ang Kamara po, or any of the parties, since court kayo, meron po bang option na ipakontempt nyo po? At kung ipapakontempt, paano po, buong Kamara ba yun? Kasama yan sa poder, sa power ng impeachment court dahil nga suppletorily applicable ang rules of court. Subalit, magkaiba. Sa parte ng nasasakdal, meron siyang option na hindi sumagot. May procedure din kung sakasakaling gawin yon. Kung hindi siya sumagot, magpapatuloy ang pagdinig, mag-i-enter lamang ng plea of not guilty sa ngalan niya kung sakasakali dahil ang posisyon ng kanyang mga abogado, itong mga nagdaang buwan, ay aantayin daw nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa kasong final nila. Hindi ko alam kung kailan ilalabas yun ng Korte. What about yung House SP Sa ko? panig ng Kamara, decision niya ng impeachment court pagdating ng 20th Congress, kung may ipapataw na parusa, pero definitely, pagpapaliwanagin muna sila
kung bakit hindi sila nagsumite ng kanilang compliance. At saka, akala ko ba interesado silang gawin ito? So bakit hindi sila mag-comply? So, kumbaga, papasa sa kamay nila kung bakit hindi ito matutuloy kung hindi sila mag-comply. So, sir, clarification. Walang trial, hindi kayo mag-resume hanggang walang compliance dun sa order. Yon ang oral order na binigay sa impeachment court, in open court, bago kami nag-adjourn. Pero syempre, ulitin ko desisyon yan ng 20th Congress, 20th Senate. Ang posibleng magbago yung desisyon, posibleng pareho pa rin yung desisyon. Again, hindi namin pwedeng i-bind yung 20th Congress Senate kaugnay sa mga pagpapasyang ito. Sir, so kailangan pa bang humarap ni VP Sara? Sang-ayon sa aming rules, oo, pero may karapatan siyang hindi humarap. Kung ayaw niya, magpapatuloy yung pag-deny kahit hindi siya humarap. SP, so hindi kayo magre-resume ng impeachment court if hindi ma-comply yung 1 and 2 sa pag-remand? Depende nga yun sa 20th Congress. Depende yun sa presiding officer ng 20th Congress. Halimbawa, sa aking pananaw, kung hindi magsumite ng sagot si VP Sara, kung hindi mag-comply ang Kamara, at some point in time, kailangan magpatawag ng pagdinig para pagpasyahan at pagdesisyonan ng impeachment court yung non-compliance, hindi lamang ng Kamara, pero pati na rin ang sasakdal. Kung kailan gagawin yon, walang timetable o time period ang nakasaad sa rules namin. Sir, yung inhibition, sir, may mga nananawagan ng mag-self-inhibit sila. Sino? Senator Amy, Sino Senator nanawagan? Robin, ACT Teachers Party List halimbawa, sir. Kasi, Pumirma sila sa impeachment, so klarong anti-Sara sila, klarong pabor sila sa impeachment. Ulitin ko ang sagot ko. Anumang panawagan o kahilingan ng sinumang biased na, pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay VP Sara, hindi namin didinggin o papakinggan dahil biased nga sila eh. At kung may panawagang inhibition dun sa mga pabor kay VP Sara, anti-impeachment, malamang may panawagan ng inhibition dun sa mga ayaw kay VP Sara at saka pabor sa impeachment ng mambabatas. But generally, ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Nakita na nating nangyari yan sa ibang impeachment na kaso. Kung maalala ninyo, ang defense panel hiniling na mag-inhibit si Senator Judge Drilon nung impeachment ni Chief Justice Corona. Ang desisyon ng impeachment court doon ay hindi yan pwedeng pagbotohan, ni hindi tinake up sa impeachment court dahil voluntary decision yan ng isang impeachment court judge. Ngayon, defense panel ang humiling nun. Dahil duda sila sa sinasabi daw nung panahon yon. Masyadong anti-corona daw yung posisyon ng senator judge. Para sa akin, yan din ang i-apply naming president at hindi lang rules kaugnay sa inhibition. It is voluntary on the part of the impeachment court judge at hindi yan pwedeng ipilit sa sinuman. Pabor man kay VP Sara o kontra man kay VP Sara. Pabor man sa impeachment o kontra man sa impeachment. Unti-unti nyo naman ang nakikita yung mga nagsasalita, hindi ba? Kung kaninong panig sila nakabilang, klaro na anti-Sara, for impeachment sila. Klaro din yung iba na for Sara at anti-impeachment sila. Ang boto na kailangan ay based dun sa number of seats or based sa 24. So, marami pag-inibig kung sakali makapektuhan yun. Hindi mangyayari yun sa pananaw ko. Hypothetical na naman yan. Nakasaad sa rules at ayon din sa ruling ng chair ng impeachment ni Chief Justice Corona na magsisilbing president. Pwede lamang matanggal sa bilang ang sinumang senator judge kapag tinanggal sila bilang senador sa ilalim ng ethics at disciplinary procedure ng Senado. Hindi pag-inhibit bilang impeachment judge. SP, Sir, yung bilang ng boto is based pa rin sa 24. Hindi ko alam mo itong impeachment na to tulad nung dati, maraming pinanganak na matatalino at magaling kaugnay sa batas. Wala namang nakasulat sa batas niyan. Wala din namang nakasulat sa rules namin kaugnay sa computation na sinasuggest ng ilan sa mga ekspertong nagpapakilala ngayon kaugnay ng impeachment. SP, good afternoon. Ano? 24, halimbawa may mag-inhibit, pero 24 pa rin yung... Walang nakalagay sa rules. Wala ring basihan na sabihing mas mababa sa bilang na yon. Ulitin ko yung mga nagsasabing at nagpapakilalang eksperto daw sila. Ano bang basihan? May batas ba silang sinasite? Provision man sa konstitusyon o sa rules namin? O may pinangahawakan ba silang desisyon ng Korte Suprema? Sa dami ng magaling at nagmamagaling kaugnay sa batas ngayon, iisa lamang naman talagang masusunod, ang Korte Suprema. Kung wala pang sinasabi ang Korte Suprema, malayang pwede mag-isip sinuman kung ito ba'y tama o mali. Pero once nagpasa ang Korte Suprema, yon ang dapat nating lahat sundan. SP, good Yes. afternoon. Sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, Alam nyo, sa totoo lang, habang pinapanood ko tong video na to, lalo akong naguguluhan dito sa ibang media na nagtatanong, ang haba-haba ng ang paliwanag, hindi pa naintindihan. Ako, ewan ko lang, o baka talagang makulit lang itong ibang media na nandyan. Kung sino man yan, yan nga, may
panindigan pala itong si Senador Chis Escudero. Sana hindi po matunaw yan bandang dulo. Kasi sa ngayon, ay maganda po itong mga pinapakita niya na hindi siya nagpapadaig kung ano man yung sasabihin ng sa House of Representatives o lalo dyan kay hindi pa rin Claire, ay talagang pinanindigan niya kung ano po yung dapat. O ayon dito kay Bismar Far, Auntie Claire, lahat na yata binabanatan mo na. Pagpapon sa mga Duterte, mukhang gigil na gigil itong si Claire na hindi pa rin Claire. Sabi ni Erap Moon, tama yan, Chis, wag magpadikta sa administrasyon, manindigan kung ano ang tama. Ang tanong, hanggang kailan kaya? Grace Junes, go Chis, manindigan ka sa tama. Yun po ang napansin ko at napansin po ng karamihan na itong si Chis Escudero ngayon ay talagang may pinanindigan talaga. Pero sana matapos ang siyempre may reschedule po kung kailan palitan ng Senate President, di ba? Kung siya pa rin ang magiging Senate President, paninindigan pa rin ba niya kung ano yung nararapat, kung ano yung naaayon sa batas? Kasi may iba kasi na walang tiwala po dito kasi ano daw ni Cute eh. Waiter daw ni Cute ito eh. Tingnan natin kung totoo naman itong si Senate President Chis Escudero dito sa pinanindigan talaga niya. Parang si ano din yan. Parang kay Senator Amy Marcos din yan. Si Senator Amy Marcos maraming duda dahil yung mga galawan niya bago mag-eleksyon eh baka para lang sa manalo ulit. Kaya ganun po ang talagang pagtanggol niya kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon natapos yung eleksyon, andyan pa rin naman siya. Consistent naman. Sana ganito din si Senate President Chis Escudero. Saludo pa rin ako dito sa ginagawa ngayon ni Senate President Chis Escudero. Sa ngayon, tingnan natin kung hanggang dulo yan. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.